Kaya guys, makakula ng flavor ng pancit canton na to pagkakaroon ng client within 10 days. Comment na kayo. So guys, bali ang gagawin ko ngayon sa parang feel ko kasing mag-try ng simulation ng pag-apply sa online jobs PH. So tingnan natin kung meron ba akong may share na valuable na information sa inyo. Lalo na sa mga next start pa lang na gamayin yung pag-freelance and pag-apply sa online jobs PH. So kain muna guys. So, ito, konting background, gagamit tayo ng online jobs PH. Pangalawa, yung ChatGPT. AI tayo. Sorry, ito. Pangatlo, Canva, just in case. And then Google Drive, and kung anumang app pa yung pwede nating ma-maximize mamaya. But for the meantime, kakain muna ako. So, ang pinaka-goal natin ngayon is, o pinaka-goal ko today, is mapakita ko sa inyo kung paano ako nag-apply, ano yung tool na ginagamit ko, and then yung mga best practice na pwede kong ma-provide sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea. Papayan guys. Pa-comment guys sa may comment section kung anong freelance job yung gusto nyong pakuha or kung anong industry yung gusto nyo serve. Real estate ba yan? E-commerce, coaches, mga coffee shop, or kung ano may nasa isip niya, put nyo sa may comment box. I think I'm not going to this one. That. I was following the back belly. Good food. Tapos just in case may tanong kayo, ilagay nyo na rin sa comment box para sa mga future videos, pwede ko siyang ma-address or magawan ko ng video ko, ma-create ako ng content from that question. They did, like, parang hindi with it. Hindi photo mo ba? Iba pa rin guys yung pancit canton, no? Tapos may kahalong itlog na malasado. It was timing. The ingredients, everything. We had that. We took a wood. Sounding good. Katabi mo ng kape, oh. Sarap. You already got to the outside. But here, the toilet box later. They're coming further. It's really honored. It is this. It's that. But I'll go with all you movie. Yeah, main box, yeah, what it, I mean, it's, in this, of this,
So before I will guys bumalik sa may demonstration, let me know muna sa may comment section kung anong freelance skills or freelance job yung gusto mong makuha. Or kung anong market ang gusto mong iserve. For example, router, coaches, e-commerce, mga coffee shop. Pinihanda ko na yung mga application na gagamitin natin. Nandito yung Online Jobs PH, ChatGPT, Canva, and then Google Drive. So, simulan natin sa Online Jobs PH. For example, isa kang video editor or skills na ino-offer mo is video editing. Punta ka lang sa job board and then type mo lang video editor then search. So, lalabas dyan yung mga job opportunity pertaining to video editor. Employment type, usually tatlo yan. Gig, part-time, full-time. But pwede mo siyang i-filter out kung gig lang or part-time lang or full-time. So, depende sa'yo. And then, pwede mo pa siyang i-narrow down sa paglalagay ng mga keyword dito. For example, ayan, podcast. So, search mo lang ulit, lalabas. Okay, but for the sake of this tutorial, may sinave na kasi ako kanina na job na isasample natin sa tutorial na to. So, punta lang ako sa save jobs and then ito siya, yung video editor na to. So, makita mo dyan, video editor, may button na apply for this job. Meron bookmark. So, usually, pwede mong i-bookmark yung mga makikita mong job opportunity para mabalikan mo mamaya. Okay, para nakasave ba? And then type of work, part-time, salary 500 plus, hours per week 20. Date posted kung kailan pinost yung job opportunity which is June 5 today or kaninang madaling araw. Job overview. I'm looking for a video editor who can edit up reels with captions at a really high level for podcasts and social media channels. Skill requirement, video content creation, animation, and social media video editing. Yung job overview nito maikli lang, but if maghahanap ka ng ibang job opportunity, meron ibang sobrang detailed and nakalagay talaga yung pinaka job role, skills requirements, technical requirements, and etc. Para at least magkaroon ng total na idea yung mga freelance na nag-a-apply for that specific job opportunity. And makikita mo dito yung contact person kung kailan pa siya naging or nag-register sa online jobs as naghahanap ng mga freelance and total job post na provide niya na. So, copy lang natin tayo kasi magagamit natin later yan. So, if pwede ka nang applyan, pindutin mo lang i-apply for this job. I-open ko lang siya sa bagong tab. So, subject, message, contact information, apply points, and then yung send message. Simulan natin sa subject. Sa subject, usually, mas okay yung mas personal yung attack, intriguing, and parang tinitis mo na yung client na basahin yung application mo or ikaw na yung i-hire. Okay, usually, ang ginagawa ko dyan, yan to. So, kanina kinapi ko yung pangalan. So, Tyson, let me help you with your video editing task. Okay? Personalize ko, ginawa kong, kumbaga, tinawag ko, minention ko yung pangalan niya. Para at least, kilala ko or minention niya parang mas specific tong tao na to when comes to creating or formulating yung subject niya. Sinama pa niya yung pangalan ko. Okay? Pagdating naman sa message, dito pumapasok yung tinatawag nating cover letter. That is cover letter nga ba? So, para sa akin, ito yung cover letter. Isa itong short message na nagbibigay ng ideya na eager ka or gusto mo or gusto mong ma-hire sa trabaho or job opportunity na yun. Pwede mong i-indicate dyan yung skills mo, yung expertise, yung job experiences, kung paano mo matutulungan yung client, kung ano yung pwede mong may offer sa kanya. And ibang information
na magbibigay sa'yo ng malaking chance para ikaw na piliin at mahal sa specific job opportunity na to. And then, contact information, ito, pangalan mo, email. So, depende naman sa'yo kung ilalagay mo. LinkedIn mo, CV. Okay, later on, gagawa tayong CV. Or, bibigyan ko idea kung paano gumawa ng comprehensive na CV. Client testimonial if meron ka na, or anything na pwede mong mailagay dyan para makonsider at magkaroon ka ng malaking chance para mabasa or mag-move forward sa next stage ng application. Apply points. Dito mag-indicate ka kung ilang apply points once na isasabit mo na yung application. So, pagdating sa message, dyan naman ngayon papasok si ChatGPT. Okay? Based din sa may job description ang gagawin mo, ika-copy mo yun, and then magpapatulong ka kay ChatGPT na mag-create ng cover letter for you. Yan gagamitin mo doon sa application. So, help me create a cover letter for my application. This is my details. Ano lang to, example. Kunwari, I am a freelance video editor. 3 years experience video editing, different variety. Knowledgeable in Adobe Premiere Pro and other editing tools. I am applying video editor position. Make it short and simple but professional. So pag in-enter mo yan ngayon, bibigyan ka na ni ChatGPT ng cover letter na pwede mong gamitin doon sa application. But to be honest, hindi ko siya i-recommend na i-copy-paste mo lang. Okay? Ang gagawin mo dito is i-personalize mo depende doon sa kung anong skills talaga meron ka. Kung ano yung tingin mo na mas magiging kung ano sa tingin mo mas kumbaga hindi ko nire-recommend ay copy paste mo lang siya. Ang gagawin mo is i-customize mo siya depende doon sa kung ano talaga yung details na meron ka. Kung ano yung skill set mo, kung ano yung fill mo na ilagay ng mga sentences that will make a great impact doon sa magbabasa. Okay, para mas makonsider ka, mas mabigyan ka ng priority na, uy, parang ang galing ng cover letter nito, mukhang personal, mas nakaka-relate doon sa hinahanap ko, etc. etc. And then, pag okay ka na dyan, ang gagawin mo is, maglalagay ka na ng apply points. Mas malaki yung apply points mo, mas malaki yung chance na ma-highlight ka kasi parang bidding siya eh. So, kunwari 25 ang ilagay mo, tapos yung ibang nag-apply is 20 lang yung ginamit. So, mapupunta ka dun sa unang pila. So, ibig sabihin, mas may chance na makita, mabasa yung application mo. And then, send email. And then, just in case, gusto mo magkaroon ng idea sa paggawa ng cover letter o ng curriculum vitae, etong CV na yan, so ito yan. So, kung mapapansin mo, ayan, about me, yung about me ko, pag binasa mo yan, para siyang, uy, ang ganda ng pagkakakompose ng sentences. But, to tell you honestly, ChatGPT lang din naman ang sagot dyan. Okay? Kailangan mo lang makatulong kay ChatGPT para gumawa ng about me section ng curriculum vitae mo. So, sa pagkuha ng curriculum vitae, punta ka lang sa Canva, search ka lang dyan, CV, then lalabas na, pamimugol ka lang dito ng isang, for example, ito, si Rufus Stewart, customize. And then yan, yung sa may about me section, pwede kang mahingi ng tulong kay ChatGPT. Please help me create an about section for my CV, including these details. So, depende na kung ano ilalagay mo doon. So, yung work experience, skills, language, contact me,
Yan, kaya mo na sa sarili mo yan, hindi mo na kailangan ng tulong ni ChatGPT. So, yun yung pinaka-tulong na pwedeng maibigay sa ni ChatGPT para ma-maximize mo siya sa pag-create ng CV, sa pag-create ng cover letter, sa pag-a-apply mo sa online jobs PH. So, ganun lang siya kasimple guys. And then, kung may tanong kayo pagdating sa paggamit ng ChatGPT sa pag-apply, sa paggamit ng online jobs PH, or sa pag-navigate, let me know. And sa pag-create ng comprehensive CV sa Canva, let me know din sa my comment section. Kung may tanong kayo na sobrang specific or gaano man kasimple or kahirap, tanong nyo rin sa my comment section para in the future, mabigyan ko ng time na gawa ng video or i-address natin. Okay? So, aside sa online jobs PH, marami pa ibang option na pwedeng apply. Nandiyan yung Upwork, YouTube, mga Facebook. Okay? And then, if isa ka sa nag-iisip kung ano ba yung advantages and disadvantages ng pag-apply sa Upwork and online jobs PH, panoorin yung video na to. So hanggang doon lang muna guys, and see you on my next video.